Aha, sa ganitong nakakatakot na itsura, kung hindi siya bulag, paniguradong hindi siya mangungulit. Mabait kong kaibigan, hintayin mo ang magandang balita ko. Sisiguraduhin kong masisira ang blind date na ito. Magbibigay pa ako kay Biloo Villa ng karagdagang 20 milyong dolyar na pamumuhunan kung sa loob ng 3 araw ay wala pa ring mabisang plano, ititigil ko na ang pamumuhunan ko. Dahil sa huli, ang gusto ko ay kumita at hindi gumawa ng charity. CEO, handa na po ang sasakyan. Tumawag lang po si Madam at nagbigay ng mahigpit na utos. Kailangan niyo pong pumunta sa cafe para sa blind date. Nakaayos na po ang lahat. At kung hindi po kayo pupunta, ituturing na niyang hindi kayo magkaano-ano. Ano pong sa tingin niyo? Sige, pupuntahan ko bago bumalik sa Jaime. Masusunod po. CEO, yun pong mesang iyon ang kay Miss Lin. Interesante. Miss Lin Sisi, tama ba? Oo, ito ba ang mayaman na sinasabi ni Sisi? Napakagwapo niya. Kumusta? Ako si Guming yan. Ah, ikaw si Guming yan? Wala sa ugali ko ang maghintay sa lalaki. Ikaw ang nauna. Pasensya na, kasalanan ko ito. Ayos lang, hindi naman ako mapagtanim ng galit. Dahil inamin mong mali ka, uminom ka na lang bilang pambayad sala. Hi, nag-order ako kanina ng isang box ng imported na alak. Pwedeng buksan na natin ang lahat. Sige ba? Wow, ang galante mo naman. Sige, uunahin ko itong isa para mabawasan ang laman ng pitaka mo. Tingnan natin kung hindi ka manghinayang. Ako kasi, wala naman akong masamang bisyo. Mahilig lang talagang uminom ng kaunti. Kapag hindi ako nakainom bago kumain, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ka naman magagalit? Halatang halata sa babaeng ito na hindi naman talaga siya marunong uminom. Pagkatapos mag-makeup ng parang ewan, ito naman ang gagawin niya ngayon. Interesante. Hindi naman. Hindi ko lang akalain na pareho pala tayo ng hilig. Patay, hindi tumablab ang paraang ito. Tama, meron pa pala akong huling alas. Mukha ka namang mabuting tao, kaya magtatapat na ako sa iyo. Ako, hindi talaga ako pwedeng magkaanak. Kaya hindi tayo bagay. Sa tingin ko ay bagay tayo. Dahil hindi rin ako mahilig sa mga bata, masyadong maingay. Sabi ng doktor may pambihirang sakit ako sa dugo na walang lunas. Baka pagsapit ko ng 26 na taon ay wala na ako. Huwag mong alalahanin yan. Ang pamilyang Gu taon-taon ay naglalabas ng 10% ng kabuuang yaman namin para pondohan ang sa buong mundo ay pinakamahuhusay na medical team. Ang sakit mo, kahit hindi man lubos na gumaling, ay sigurado namang giginhawa. Mainit ang ulo ko. Mahilig din akong magsuot ng mga kakaibang damit. Mahilig magpunta sa mga bar. Tumingin sa mga gwapong lalaki. At meron pang mga simpleng libangan na hindi masyadong maganda pakinggan. Pero hindi ko kayang iwanan. Wala akong pakialam. Basta huwag ka lang magkakalat sa harap ko at ng pamilya ko, ayos lang. Pumayag ka pa rin? Talagang ayaw mo akong tantanan ha? Dito na natin makikita. Sa mundong ito, walang sinumang lalaki ang magkakagusto sa babaeng unang pagkikita pa lang ay nagyaya na agad sa hotel. Ikaw ang galing mo. Nagugustuhan kita, tara na sa hotel. Imbes na pagkain, ikaw ang gusto kong kainin. Sige ba? Bakit mayroong taong ganyan katigas ang ulo? Nandito na tayo sa hotel, pero wala man lang siyang reaksyon. Hinding-hindi siya magiging bastos, di ba? Beth, talagang hindi ko na siya kaya. Masakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Maghintay ka rito. Sisi, pasensya na. Kapag nagpatuloy pa ito, mapapahamak na ako. Sino ba ang mag-aakalang ang lalaking ito ay ganito kahirap makuha? Miss Lin? Hindi ba't kanina lang ay gusto mo nang maging tapat sa akin? Matanda ka na. Hindi mo ba pwedeng tingnan ang lugar bago magsalita? Nasa gitna tayo ng kalye.
Sige, mag-iingat na ako sa susunod po. Bahala ka na, basta huwag mo na uli akong hahanapin. Miss Lynn, hindi yan ang sinabi mo kanina. Hay nako, mabilis lang magbago ang isip ko at lipas na ang interes ko. Hindi mo pa ba makuha ang gusto kong mangyari? Ang makulit na lalaking humahabol-habol ay walang taong magugustuhan. Ako? Makulit at humahabol-habol sa'yo? Bakit hindi ba? May naglakas loob na sabihan ako na makulit? At ikaw ang nauna. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong murahin ako pabalik, handa akong makinig. Hindi naman kailangan, ngunit dahil iyan ang sinabi mo. Kapag hindi ko ginawa iyan, parang nasayang lang ang binigay mong paghuhusga. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, sumusunod tayo sa batas ngayon? Masyado kang maraming iniisip, handa lang naman akong magpakasal sa'yo. Ano? Pakasal? May problema ba ang mga mata mo? Papatusin mo talaga ako? Ganyan ka ba kadesperado? Maganda ang aking mga mata. At interesado ako sa iyo. Yang Master Gu. Anak ka ng mayaman, guwapo rin. At siguradong marami ang mga babaeng nagkakandara pa sa iyo. Bakit mo ba kailangang sa akin makipagtalo? Tapusin na natin ito at maghiwalay na tayo. Pagkatapos ay magkunwari tayo na hindi natin kilala ang isa't isa. Bilang lalaki, magpakalawak ka naman ng isip. Malawak ang isip? Nakipag-away ba ako sa iyo kahit kailan? Ang sama-sama mo na nga dahil pakakasalan mo na ako, hindi ba ginagawa mo lang ito dahil minura kita noon? Kung ganoon, hayaan mo na rin akong murahin mo pabalik. Pakakasalan kita dahil ikaw ang angkop na mapangasawa. Pagkatapos nating magpakasal, hindi ko pakikialaman ang kahit anong bahagi ng iyong buhay. Ang tanging tungkulin mo ay sa harap ng lola ko kapag nandyan siya, ay tulungan ako na magpanggap bilang isang masunuring asawa. Wala na akong ibang pakialam. Siyempre, ang aking intensyon ay hindi lang iyan. Siguro, magiging interesado ka rin sa pera. Pera? Maari ko bang itanong? Eksaktong magkano? Ang perang ito, ipaliwanag mo pa sa akin. Sa loob ng isang taon nating pagsasama, isang bahay sa sentro ng lungsod, isang Rolls Royce, at 3,500,000 dolyar na baon buwan-buwan. Pagkalipas ng isang taon, bibigyan kita agad ng 20 milyong dolyar. May problema ba rito? Wala po. Ang galing, napakahusay. Tara na kung ganoon. Saan tayo pupunta? Aabot pa tayo para magpakasal ngayon. Magpapakasal? Oo. Sandali lang. Bakit tayo umabot agad sa ganitong usapan? Hindi mo tinanggihan ang mga inalok ko sa iyo. Ibig sabihin ay sumang-ayon ka na. Tsaka ito rin ang inaasahan ng parehong pamilya natin. Naiintindihan ko ang iyong punto. Pero ang problema ay, hindi naman ako ang iyong tunay na kadate. Kailangan ko pang tanungin ang opinyon ng taong iyon. Miss Lynn, mayroon bang problema? Sobrang bilis nito. Kailangan ko munang magsabi sa aking pamilya. Sige, bibigyan kita ng 10 minuto. Sumagot ka sana sa telepono. Hello, Xiao-chan? Hello, Sisi. Bakit ngayon ka lang sumagot? Ang plano natin ay nabigo na ng lubos. Ano? Hindi ba't sabi nila lahat ng lalaki ay gusto ang mababait na babae? Ginawa naman nating pabaliktad ang lahat. Pero ang lalaking ito, pinipilit na pakakasalan ako. Ano na ang gagawin ko? Ano? Pakakasalan mo siya? Oo nga, para siyang baliw. Kahit anong sabihin ko, kinokontra niya. Parang may maling tornilyo sa utak niya at pilit akong pinapakasalan. Pero, yung mga kondisyon ay medyo maganda naman. Isang bahay sa city center, Rolls Royce, at isang unit ng Phantom. Tapos bawat buwan, ang allowance ay 3,000,000 dolyar. Sa huling taon, ay babayaran ng isang bagsakan na 20 milyong dolyar. Hala, kung wala na talagang ibang paraan, pakasalan mo na lang siya. Hindi mo na kailangan pang mag-alala na babawasan ng mga magulang mo ang panggastos mo sa buhay. Tigil! Hindi siya ang tipo ko. Kung hindi, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ginagamit ko ang pagkatao mo ngayon, ate, at magkaiba ang apelido natin. Wala namang problema, sabihin mo na lang na sumunod ka sa apelido ng nanay ko? Ang apelidong Song. Sino ba ang nagsabi noon na kung sino man ang magpapakasal ay talunan at mabuhay ang mga single? Parang masyadong madaming reklamo si Miss Lynn tungkol sa alok ko. Anong ginagawa mo rito? Tapos na ang 10 minuto. Bessie, makinig ka. Tanga lang ang hindi kukuha ng pera. Kung hindi na talaga pwede, pwede ka namang makipag-divorce. Sa bandang huli, nakuha mo na ang pera?
kaya hindi ka lugi, di ba? Mukhang may nakakaintindi naman pala rito. Songchan, gusto mo pa ba ang bahay ng nanay mo? Sa loob ng 3 araw, kapag hindi mo naibigay ang 3 milyong dolyar bilang deposit, ibebenta ko ang bahay ng nanay mo na wala na. Hoy, teka lang. Hindi namang ibig sabihin na hindi pwedeng magpakasal. Bahay, kotse, at may 3 milyong dolyar pa na allowance bawat buwan. Kapag nakuha ko ang pera, ang bahay na iniwan ng nanay ko ay maililigtas ko. Kapag nagtiis ako ng 3 buwan, magiging akin na talaga ang bahay. Siguro nga, konting tiis na lang, pumapayag na ako na magpakasal sa'yo, pero pwede bang bigyan mo muna ako ng 3 milyong dolyar ngayon? Sige, magpakasal muna tayo at saka ko ibibigay ang pera. Sige po. Nagpakasal nga ako sa isang lalaking hindi ko pa man lang kilala ng mahigit 2 oras. Napakahiwaga ng tadhana. Nandito ako ngayon sa Civil Affairs Bureau. Pumunta ka rito at sunduin ako. Hoy! Sige, babalik na ako agad. Ako. Ikaw. Ikaw. Sige, mauna ka na. May kailangan pa akong gawin. Tumawag na ang opisina. Kailangan ko nang pumunta roon. Kung may kailangan ka, i-contact mo na lang ulit ako. Sige. Ihahatid na kita. May dala akong sasakyan. Ito na ba ang sasakyan mo? Oo, aalis na ako. Bye. Sige. Bye-bye. Lola, Mingyan, kumusta ang blind date nyo? nagpakasal na po kami. Ano? Ano ka mo? Nagpakasal na kayo? Lola, pumunta na tayo roon. Ano? Mingyan, nasaan ang asawa mo? May kailangan po sa opisina nila, kaya umalis na siya agad. Mingyan, baka naman po natatakot ka lang na pilitin kitang magpakasal, kaya kumuha ka lang ng kahit sino para lang lokohin ang lola mo? Lola, ano po bang pinagsasabi niyo? Ayan, ito po ang marriage certificate namin. Tingnan niyo po. Mabuti. Sasama ba naman ang ugali mo? Nag-aalala talaga ako na wala nang kukuha sa iyo. Kaya ngayong may pumayag na magpakasal sa iyo, mula ngayon, ayusin mo ang trato mo sa kaniya. Lola, talagang wala po kayong tiwala sa akin? Naniniwala ako. Kailan mo ba dadalhin ang asawa mo rito sa bahay? Ipinaghanda ko siya ng isang bahay. Naghihintay na lang itong mailipat sa pangalan niya. Gantito po. Bukas, ihaharap ko po ang asawa ko sa inyo. Tungkol naman po sa titulo, itago niyo muna, saka niyo na po ibigay sa kaniya. Sige. Basta ba ay maging maayos ang pagsasama ninyo, masaya na ang lola mo. Pero, itong marriage certificate ay iuuwi ko sa bahay. Baka kasi talikuran mo ako at makipaghiwalay ka ulit. Lola, talaga po bang hindi kayo naniniwala sa akin? Sige na. Kailangan ko nang bumalik para sa afternoon tea. Huwag na nating pag-usapan, aalis na ako. Sige po. Sisi, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa pumapasok? Songchan, may itatanong sana ako sa iyo. Ano na ba talagang status mo ngayon? Totoo bang kasal ka na? May certificate na kami, kaya sa tingin mo? Patingin nga ako. Aba, ang gwapo naman pala ng lalaking ito. Bakit? Nagsisisi ka ba? Siyempre hindi. Kahit gaano pa siya kagwapo, hindi siya ang tipo ko. Alam mo naman, gusto ko yung mga energetic na mga younger guys. Anong pinagbubulungan nyo riyan? Bilisan nyo at maghanda na kayo. Tungkol sa mga susunod na materyales, nagbilin ang presidente na kailangang makipagpulong ng promotion department para sa isang emergency meeting. Tinatawag na tayo ni Manager Shwe. Sisi, itong bagong dating na presidente, ano ba ang background niya? Alam mo ba? Tamang-tama ang pagtanong mo sa akin. Ang bagong presidenteng ito ay ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa kabisera, ang tagapagmana ni Gu Group, dati siyang nasa ibang bansa. At dahil matanda na si Old Madam Gu, kaya inilipat na niya ang focus ng kanyang negosyo pabalik dito sa ating bansa. Balita ko ay napakagwapo niya at pinipilit na rin siyang magpakasal ng pamilya niya. Pinipilit magpakasal? Lola, bakit parang pamilyar sa akin ito? Kayong lahat, ayusin nyo ang trabaho nyo mamaya.
Magandang araw po, President Gu. Hindi po ako si President Go. Magandang araw po, Presidente. Sa unang pagkikita natin, ay ipinatawag ko agad ang promotion department para sa isang meeting. Humihingi ako ng paumanhin. Ililibre ko na lang kayo ng Japanese food sa susunod. Hindi naman po abala, tungkulin po namin ito, President Gu. Xiao-chan, tignan mo ang ating Song Meimei. Nagpapasikat na naman siya. Kamusta po kayo, President Gu? Ako po ang manager ng promotion department, si Song Meimei. President Gu, tuloy po kayo sa loob. Hindi na kailangan. Ang boses na iyon, bakit parang pamilyar sa akin? Bakit siya nandito? Xiao-chan? Hindi ba siya ang asawa mo sa marriage certificate? Oo nga, pero sabi mo sa akin, karaniwang rich kid lang siya. Bakit siya ang bagong talagang presidente? Huwag kang mag-alala, hayaan mong mag-isip ako. Tumayo ka sa likod ko, para hindi niya makita ang mukha mo. Ipakikilala ko sa inyo, ang aming mga kasamahan sa propaganda department. Sa pagpapatakbo mo ng kumpanya, talaga bang ang mga empleyado ay sumisipsip lang sa kanilang boss, hindi ba? President Gu, masakit po ang paa ko. Pwedeng paalalayan naman ako? President Gu, pasensya na po. Hindi na po mauulit sa susunod. Gonggong, bilisan mong umalis dyan. Magsimula na ang meeting. Sige po, President Gu. Dito po tayo. Ikaw si Song Meimei, tama ba? Lugar ng trabaho ang kumpanyang ito? Ayaw na ayaw ni President Gu sa mga taong hindi alam ang prioridad sa trabaho. Palalagpasin ko ito dahil hindi mo alam, dahil unang beses mo pa lang ito. Pero kung mauulit pa ito, mapipilitan akong paalisin ka sa kumpanya. Naintindihan ko po, Sekretaryang Liu. Halina't batiin natin ang pagdating ni President Gu. President Gu, ang planner nating si Song, ano po ang nangyayari sa kanya? Planner Song, itaas mo ang iyong ulo. Patay, namukhaan kaya niya ako. Aray, masakit ang tiyan ko, pupunta muna ako sa banyo. President Gu, ang tiyan ko rin medyo masama ang pakiramdam. Pupunta rin po muna ako sa banyo. President Gu, talagang mabusisi ang mga babaeng katrabaho? Pasensya na po kayo, President Gu. Walang anuman. Ipadala mo sa akin ang mga data report tungkol sa live stream ng promotion department. Umorder ka na rin ng ilang desserts at milk tea? At pagbalik nila, ay magpakilala ang bawat isa. Sige po, aayusin ko po agad. Sisi, anong gagawin ko ngayon? Siya ang malaking boss ng kumpanya. Kapag nalaman niyang niloko ko siya, tiyak na paparusahan niya ako. Hi, mabuti pang gumawa na ako ng resignation letter. Wag naman! Sayang naman ang sahod ko. Wala pang 1 linggo akong nagtatrabaho. Xiao-chan, sorry po. Kasalanan ko ito dahil hindi ko ito napag-isipang mabuti. Huwag kang masyadong mag-alala. Dahil sa akin nagsimula ito, hindi kita pababayaan. Hayaan mong mag-isip ako ng paraan. Hindi pa naman umaabot sa pinakamalalang sitwasyon. Sisi, hindi naman kita sinisisi. Alam ko naman na hindi mo ito sinasadya. Hindi lang talaga natin inaasahan na espesyal pala ang pagkakakilanlan niya. Hi, wala na tayong magagawa. Siguro minalas lang talaga ako. At kung kailangan ay magre-resign na lang ako. Marami pa namang trabaho riyan. Xiao-chan, siguradong sa past life ko, ay nailigtas ko ang mundo. Kaya ngayong buhay ko ay nagkaroon ako ng ganito kabait na best friend. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka aalis sa trabaho. Masyado namang OA iyan. Baka noong nakaraang buhay ay magkapatid na tayo. Kaya muling nagtagpo ang landas natin ngayon. Best friend, parang kapatid na kita. Ay oo nga pala, bakit hindi ko naisip iyon? Sisi, ano ang naisip mo? Pagdating ng oras, kapag nalaman niyang Song Chan ang pangalan mo, ganito ang sabihin mo. Sabihin mo na hindi ka lang gumamit ng apelido ng nanay mo, kundi para sa pag-alala sa kaniya, pinalitan mo ang pangalang Lin Sisi para maging Song Chan, at ako naman, ay isang tao na kapangalan mo lang na Lin Sisi. Uubra kaya iyan? Parang masyadong gawa-gawa lang. Wala na tayong ibang paraan? Sana lang ay huwag siyang masyadong matalas. Dahil wala na tayong magandang naisip, wala na tayong pagpipilian kundi subukan ito. Tara, bumalik na tayo para kumuha ng video. Alam na ninyo kung sino ako? Ngayon naman, magsimula na tayong magpakilala. Ako si Shuero, ang direktor ng lahat ng promotion departments. Ang pangunahing trabaho ko ay ang pagpapalawak at pagpapaunlad ng live streaming business natin. Ako po si Song Meimei, ang manager ng livestream department ng promotion department. 18 taong gulang pa lang po ako. Ako po si Song Chan, isang intern sa promotion department. Wala pa pong 1 linggo simula nang pumasok ako. Ang pangalan mo ay Song Chan.
President Gu, kilala mo ba si Song Chan? Isa lang siya sa aming mga bagong internship student na mahina noong schoolmates pa kami. Kung hindi mo siya gusto, papasabihan ko ang HR na tanggalin na siya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pangunahan ang desisyon ko? President Gu, hindi po sa ganoon. Gusto ko lang. Hindi ko gusto kapag may lumalampas sa aking pamamaraan. Sa susunod na mangyari ito, magligpit ka na ng gamit at umalis. Opo, sir. Pagkatapos nito, magsasagawa ako ng mga pagbabago sa trabaho ng lahat. Kalaunan, ipag-uutos ko kay Sekretaryang Liu na ipaalam sa inyo. Opo, opo. Salamat naman. Mukhang nakalusot din. Ikaw? Pumunta ka sa opisina ko ngayon. Yari na ako. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Sana ay makalusot pa ako rito. Song Chan, bakit kilala ka ni President Gu? Wala namang espesyal. Isang beses lang kaming nagkita. May mga tao talaga na akala mo sa pamamagitan ng panlilinlang ay mabilis silang magtatagumpay sa trabaho. Mag-ingat ka at baka sa huli ay mauwi lang sa wala ang lahat. Song Maymay, huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad ng iba. Alam ko ang aking limitasyon. Kung hindi sa akin, hindi ko ito ipagyayabang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamalaki. Maymay, bakit mo naman sinasabi ang mga ganyan sa akin? Nagsasabi lang ako ng totoo. Saang banda ako nagmalaki? Masyadong matabi lang dila mo. Humanda ka sa akin. Kayo, anong tinitingin-tingin nyo rito? Bakit hindi pa kayo bumalik sa trabaho? Kailangan pa bang pasanin ko kayo pabalik? Babalik na po kami. Bilis! Song Chan, anong lakas ng loob mo para akitin ang lalaking gusto ko? Titingnan ko nga kung ano talagang kaya mo. Abangan mo ang gagawin ko sa'yo. Xiao Chan? O baka naman samahan na kita doon? Wag na, kahit anong iwas pa, darating pa rin ang dapat harapin. Talagang kailangang mangyari ang dapat mangyari. Harapin na lang natin ng maaga. Mag-ingat ka roon. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't pinaghandaan naman natin ang lahat ng ito? Magwawagi ako. Abangan mo. President Gu, magandang araw po. Ako po si Song Chan. Pasok! Sisi, narinig ko na ang bago nating presidente ay kilala si Song Chan. Siya na kaya ang pinag-uusapang mapapangasawa ni President Gu na isang mayamang tagapagmana? Nagtatago lang kaya siya ng pagkakakilanlan para magtrabaho sa kumpanya natin? Malapit kayo sa isa't isa? Totoo ba ito? Tungkol doon po, hindi ko rin po sigurado. Pero, manatili man siyang mayamang tagapagmana o hindi, kailangan pa rin natin siyang pakisamahan ng mabuti. Paano kung totoo pala iyon? Siguradong yayaman din tayo? Oo nga po, buti na lang at hindi ko pa nababastos si Song Chan. Lin Sisi, tumahimik ka nga. Itigil nyo na ang nakakatawang paninira na yan. Sinong may sabi sa inyo na si Song Chan ay isang anak mayaman? Sa mga nobela po, hindi ba ganoon naman ang sinusulat? Hindi ba sabi nila ang sining ay base sa realidad? Sa hitsura ni Song Chan, walang poise, walang galing? Paano magiging anak mayaman yan? Kapag nagpakalat ka pa ng maling chismis? Pumunta ka na sa HR at mag-resign. Song Maymay, sinasabi ko lang naman kailangan bang may personal na atake? Kung hindi mo tanggap, di doon ka na lang lumaban sa akin kapag narating mo na ang posisyon ko. Ngayon, manahimik ka. Ikaw. Sige na, tama na yan, Sisi. Huwag kang padalos-dalos. Song Maymay, magpasensya ka na lang sa kaniya. Sino ba namang ayaw ng kaunting chismis? Lin Sisi, bumalik ka na sa trabaho mo. Binabayaran ka ba ng kumpanya para lang magpalipas ng oras dito? Alis na tayo. Hello po, President Gu. Ako po si Song Chan. Tuloy ka. Magandang araw po, President Gu. Wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? Ano po kasi, hindi ko alam kung saan magsisimula. Magsimula tayo kung kailan ka pa nagsimulang gumamit ng pangalang Song Chan. Sa totoo lang po, hindi ako nagsisinungaling. Noong huli tayong magkita, nasabi ko na kinuha ko ang apelyido ng nanay ko. Konti lang ang nakakaalam. Tungkol naman kung bakit hindi Lin Sisi kundi Song Chan ang tawag sa akin dahil nagpalit ako ng pangalan. Dati akong si Lin Sisi, ngunit si Song Chan na ang pangalan ko ngayon. Ganoon ba? Wala ka bang balak lokohin ako? Wala po. Bakit kaninang umaga sa harap ng kumpanya? Bakit ka nagtatago? Hindi ko po kasi alam na ikaw pala ang bago nating presidente. Nabigla lang po ako. Sa sinasabi mo? Parang ako pa ang nagkamali? Wala naman po akong sinabing ganyan. Sige na. Pirmahan mo na ito. Ayan, ayos na. Ito po. Gusto kang makita ng lola ko? Sumama ka sa bahay mamayang gabi? Doon ka tutuloy sa amin para tulungan akong harapin si lola. Sige po. Kung wala na po kayong kailangan, aalis na po ako.
Ay, siya nga pala. Dakilang CEO Gu, meron sana akong gustong ipakiusap sa inyo. Ano yun? Sige, sabihin mo. Kapag nandoon tayo sa kumpanya, magpanggap tayo na hindi magkakilala. Kasi po ako, simpleng tao lang at walang malaking ambisyon. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Masyado kayong sikat at gwapo, hindi ko kaya ang atensyong dala niyan. Sige, payag ako. Gusto mo bang umuwi muna para mag-impake ng mga gamit mo? Pwede kitang pasundo sa sekretarya ko. Huwag na po. Dahil kasal naman tayo sa kontrata, siguro naman ay papakainin niyo ako roon, di ba? Mauna na po ako. Ituloy niyo na ang ginagawa niyo. Salamat sa langit, sa wakas ay nakalusot din. Xiao-chan, anong nangyari sa'yo? Wala, ayos lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Xiao-chan, bumalik ka na pala. Ano ang pinag-usapan niyo ng boss? Xiao-chan, totoo bang isa kang mayaman na tagapagmana na nagtatago ng katauhan? Huwag na kayong gumawa ng mga kwento. Nagmamadali kasi ako noong papasok ng trabaho, tapos ay naggasgasan ko ang kotse ng boss, kaya galit siya sa akin. Ah, iyon lang pala ang nangyari? Nako, kailangan mo talagang mag-ingat. Nandito na ba kayo? Lola, ito po ang asawa ko. Magandang araw po, Lola. Mabuti, mabuti. Napakabait mong bata. Halika, pasok tayo sa loob kasama si Lola. Xiao-chan, lahat ng ito ay mga regalong ibinibigay sa iyo ni Lola. Tingnan mo kung gusto mo. Para sa akin po ang lahat ng ito. Oo naman. Pumili ka ng gusto mo. Kung wala kang magustuhan dito, papalitan natin ng panibago. Wag na po, Lola. Masyadong mahalaga at mahal ang mga ito. Nako, kapag hindi mo tinanggap, magtatampo talaga si Lola. Inaasahan ni Lola na bibigyan mo ako agad ng apo sa tuhod. Pagdating ng oras, reregaluhan pa kita ng isang gusali. Nagbigay na si Lola. Tanggapin mo na. Salamat po, Lola. Gabi na. Ang kwarto ninyo ay naihanda ko na. Siguradong magugustuhan ninyo. Lola, Bakit ka nahihiya? Excited na si Lola na magkaapo sa tuhod. Ipinagluto ko kayo ng pampakalmang tsaa. Inumin nyo ito bago matulog. salamat po, Lola. Sige, inumin nyo na at matulog. Hindi ko na kayo kukulitin. Magpahinga na kayo ng maaga. Ngayong gabi, paano tayo matutulog? Sa iisang kwarto talaga tayo? Matulog muna tayo ng ganito. Nakamasid si Lola, makipagtulungan ka muna. Bakit pakiramdam ko ay ang init ko? Songchan, magising ka. Patawad. Guminyan, bitawan mo ako. Ang galing, sigurado ako na malapit na akong magkaroon ng apo sa tuhod. Gising ka na ba? Ikaw. Ako. Songchan. Sa atin, walang anumang nangyari. Ano? Ako na ang humihingi ng paumanhin. Para kay Lola, okay ba? Sana, wag mo itong ikasama ng loob. Sige, magayos ka na muna. Lalabas muna ako. Mabait pala siyang tao at may paninindigan. Kung talagang ituturing ko siyang asawa, ayos din pala siya. Lola, Xiao-chan, noong nakaraang gabi, kumusta naman ang pakiramdam mo? wala naman po akong naramdaman. Ano? Wala kang naramdaman. Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang naman ang mga hirap na iyan. Simula sa araw na ito, aalagaan ko na si Mingyan. Huwag kang mag-alala. Itong si Pamilyang Gu namin ay may pinakamagaling na medical team. Ang tungkol sa lagay ni Mingyan ay hindi problema. Sa susunod, sinisiguro ko na masisiyahan ka na. Huwag mo muna siyang pag-isipan ng masama sa ngayon. Naku po, Lola. Ano po ba ang sinasabi niyo? Umaga pa lang, nakakahiya naman po. Ang Pamilyang Gu namin talaga ay humihingi ng pasensya sa iyo. Sandali lang, kukuha ako ng magandang bagay para sa iyo. Lola, Ano ang sinabi sa'yo ni Lola? Bakit parang tuwang-tuwa ka? kakasabi lang sa akin ni Lola
na dapat kang magpatingin sa espesyalista para sa mga lalaki. Iniisip mo ba na noong nakaraang gabi ay hindi kita napaligaya? Naabala ko ba kayo? Sige, magpatuloy lang kayo. Ituloy niyo lang iyan. Ipaliwanag mo na lang iyan kay Lola. Papasok na ako sa trabaho. Sandali! Sumakay ka na sa kotse, ihahatid na kita sa kumpanya. Isa lamang akong hamak na empleyado, hindi na kailangan pang mag-abala ang mahal na boss na ihatid ako. Mauna na po kayo. 8:45 na ng umaga. Sa alas 9 ay mahuhuli ka na. Mag-ingat ka, baka mabawasan ang iyong sahod. Sige na nga. Salamat, President Gu. Mahuhuli na ako sa trabaho, mauuna na ako. Teka muna, Songchan. Sa tanghalian, kakain tayo kasama si Lola. Tignan na lang natin. Inuutusan kita? Hindi ko hinihingi ang iyong opinyon. Kung nagdesisyon ka na pala, bakit mo pa ako tinatanong? Nakakainis talaga. Pasensya na. Song Maymay. Iniisip ko kung sino, itong napakabaliw ng umaga. Ikaw lang pala, Song Chan. Mukhang mayaman ang taong nilalandi mo, maganda ang sasakyan. Pero hindi natin alam ang ugali ng taong iyan. Song Maymay. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit? May lakas ka ng loob na gawin iyan pero ayaw mong pag-usapan ng mga tao? Pero Song Chan, babalaan kita, ang Haimei Company ay nakuha na ng Gu Group at kasalukuyan kaming nasa panahon ng pagbabago. Maaari kang maging walang hiya, pero huwag mong sirain ang imahe ng kumpanya. Kung hindi, Song Maymay, nagpalit ka na ba ng trabaho bilang tsismosong paparazzi? Gagawa ang paparazzi ng istorya batay sa isang litrato. Imbento lang ang lahat ng kwento, mukhang sanay ka na sa gawaing iyan. ang lakas ng loob mong paratangan ako, gusto mo bang parusahan kita? Song Maymay, umagang-umaga pa, hindi mo ako katulong. Isipin mo munang mabuti bago ka sumugod. Nahuli ka sa CCTV, hindi ito isang biro. Malapit na akong mahuli sa oras. Hindi kasing laki ng sahod mo ang sahod ko, kaya hindi na kita papatulan. Song Chan, humanda ka sa akin. Ang sakit ng pakiramdam ko. Anong nangyari sa inyo, Direktor Shue? Pakiramdam ko, may allergy ako sa kinain ko. Ano? Paano nangyari iyon? Sinuri ko ang mga pagkain kaninang tanghalian. Wala namang luya. Hello? 911 po ba ito? May pasyente po dito. Pumunta po kayo agad. Ang address ay Haimei Company. Masyado kang napaaga sa pagsasaya. Mukhang makakansela ang livestream natin. Ikaw ang kumuha ng tanghalian kanina. Ikaw ba ang gumawa nito? Song Chan, ipinaliwanag ko lang ang totoong sitwasyon, kaya huwag mong ibintang sa akin ang lahat. Magsisimula na ang livestream. Kung may oras ka pa, siguro dapat mong pag-isipan mabuti kung paano mo ito ipaliliwanag kay President Gu. Sino ang nawala ng malay? Direktor Shue. Hindi makaakyat ang ambulansya. Pabibigatin ko muna siya sa likod ko pababa. Sige po, salamat po. Magkakasama tayo sa trabaho? Ang kaligtasan ng buhay ang pinakamahalaga. Magsisimula na ang live stream. Nasaan si Direktor Shue? President Gu? Sisi, ano na ang gagawin natin? Biglang na-ospital ang host. At ang promosyon na pinaghirapan ng kumpanyang iplano ay mauudlot na. Nasa 10 milyong dolyar ang nakataya rito. Hindi ko kayang bayaran ang halagang iyon. Kung wala na talagang ibang paraan, Xiao Chan ay ikaw na mismo ang mag-host? Ano? Hindi ko kaya. Huwag ka munang tumanggi agad. Kung ako sa'yo, ang kulang na lang sa iyo. Kumpara kay Director Shue ay sikat na pangalan. Pero isipin mo, ito ang unang live broadcast ng kumpanya. Siguradong malaki ang ilalabas na budget sa pag-promote. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Pero ang mas mahalaga, siguradong may sabuatan sa likod nito. Para ipasakit sa iyo ang pagkawala ng 10 milyong dolyar ng kumpanya. Talaga bang, hahayaan mo siyang magtagumpay? Siyempre hindi. Kaya huwag ka nang mag-alinlangan? Ang gawin mo na lang, Sige, susubukan ko. sige na. President Gu, dahil sa pagkakamali sa trabaho ni Song Chan, nagkaroon ng food poisoning si Director Shue kaya dinala siya sa ospital. Sa takot na maparusahan, sumunod na rin siya doon. Sa ngayon, hindi na namin alam kung nasaan siya. Pero kung sakaling ang kumpanya natin ay ititigil ang broadcast at hindi makasunod sa kontrata ngayon, mawawalan tayo ng 10 milyong dolyar. Sekretaryang Liu? Gusto kong malaman sa lalong madaling panahon ang buong katotohanan ng nangyaring ito. President Gu, kasalanan po itong lahat ni Song Chan. Paano niyo po siya parurusahan? Song Maymay? Nagtataka talaga ako.
kung ano bang problema niyo ni Song Chan sa isa't isa. At kailangan niyo pa talagang paulit-ulit na magsalita ng masama tungkol sa kanya sa harap ko? Talagang hindi ka na makapaghintay na parusahan ko siya, no? President Gu, may maling akala po kayo sa akin. Ginagawa ko po ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Wala po akong masamang motibo dito. Higit sa lahat, ang nagawang gulo ni Song Chan ngayon ay hindi basta-basta. Naging sanhi ito ng pagkalugi ng 10 milyong dolyar. At iyon ay dahil sa kanyang kapabayaan, sinira niya ang live broadcast. Sino ang nagsabing nasira ang broadcast? Song Chan, ano na namang kalokohan ng balak mo? Narito ako para sabihin sa iyo na kahit wala si Direktor Shue, magpapatuloy pa rin ang live broadcast. Magpapatuloy? Song Chan, nagpapatawa ka ba? Nasa ospital si Director Shue at wala siya rito. Sino ang mag-broadcast? Ako ang mag-broadcast. Magla-live ka? Sino ka ba sa akala mo? Isang ordinaryo at walang kwentang tao? Mukhang hindi mo naiintindihan ang limitasyon mo. Song Maymay, huwag mo na itong intindihin. Dahil wala ka namang kinalaman dito. President Gu, tingnan mo ang si Song Chan. Bilang empleyado, hindi siya sumusunod sa utos at kumikilos ng mag-isa. Bilang empleyado, wala siyang respeto sa boss ng kumpanya. Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat manatili, dapat na siyang alisin. Tumahimik ka nga. Lahat kayo, tulungan niyo si Song Chan sa kanyang live stream. Mga sis, milyon-milyong piraso na ang nabenta nitong produktong pampaganda. Pamilyar na kayo rito. Ito ay ang pinakamahusay sa beauty anti-aging industry. Ang Peach Face Anti-Aging Gift Box. 30 taon man kayo o 40, maging tanyag man o isang tita. Basta't lampas na kayo ng 25, pwedeng-pwede nyo itong gamitin. Mabait ito sa balat, at kapag ginamit ng regular, ang balat ay hihigpit, puputi, at magliliwanag. Magmumukha kayong mas bata ng 10 taon. President Gu, ang live stream natin ay lumampas na sa 100,000 viewers. Hindi masama. Sabihan ng lahat. Gawin ng regular na empleyado si Song Chan. Opo, sir. Wizard! Anong nangyayari kay Song Chan? Isang hamak na tao lang ang nag-live stream, pero may 100,000 nanonood online. President Gu, ang kita natin ay lumampas na sa 300 milyong dolyar. Hindi na ito nalalayo sa mga sikat na streamer. Ang mahalaga ay mas nakatipid tayo rito. Sige, sabihan ng finance. Ihanda ang ulat ng mga benta. Magbibigay ng pabuya ang kumpanya batay sa trabaho. Sige po, salamat President Gu. Xiao Chan, ang galing mo talaga. Yayaman ka na talaga nito. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Pangako iyan ah. Siya nga pala. Hindi mo ba nakita kanina ang hitsura ni Song Maymay? Napakapangit ng mukha niya. Kitang-kita ko iyon. Pero nanggagalaiti siya noon, siguradong may binabalak siyang masama. Mag-ingat ka. Ayos lang ako. President Gu, pwedeng magbigay ng pabuya. Pero si Song Chan ay hindi dapat masama sa mga bibigyan. Tungkol sa nangyari sa livestream na ito ay dahil lang talaga sa kapabayaan ni Song Chan, kaya nagkaroon ng problema ang streamer na kinuha natin. Pero sa dulo, dahil pa rin ito sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, maaari na nating sabihin na quits lang sila, walang gantimpala at walang parusa. Dahil kung hindi, lahat sa kumpanya ay gagaya na sa kanya, at mawawalan na ng katahimikan ang kumpanyang ito. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin sa opisina. Mag-ingat ka. Director Shue, tungkol sa nangyaring pagkalason sa pagkain, kanino ba talaga ang pananagutang ito? Gusto kong marinig ang katotohanan. Hayaan mo na. Yamang si Song Chan naman ay hindi nagdulot ng malaking lugi sa kumpanya. Hindi na natin hahabulin ang kasalanang ito. Huwag po. Habulin niyo po ang pananagutan ko. Mas mabuting tumawag na tayo ng pulis ngayon din para mahuli ng mga pulis ang taong nasa likod nito. Ayoko namang mapagbintangan sa maling paraan. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, malinis ang konsensya ko. Samantalang ikaw, bakit parang masyado kang nagmamadali? Nagulat lang ako na mayroon palang taong napakasama ng intensyong manirang puri. Tama ang sinabi mo. Ang taong nasa likod nito ay parang daga sa kanal, hindi kayang humarap sa tao, kaya gumagamit na lang ng ganitong maruming paraan para manirang puri ng iba. Napakasama na, napakatanga pa. Pasok. CEO, nahanap ko na. Sinabi lang ni Sekretaryang Liu na nahanap na niya, pero hindi pa niya sinasabi kung sino. Bakit parang gulat na gulat ka yata? Song Chan, tumahimik ka. Song Maymay? Napakayabang mo yata. Dito mismo sa harap ko bilang CEO, ay nagagawa mong sigawan ang taong may malaking ambag sa kumpanya. Baka darating ang araw, sigawan mo na rin pati ako sa harap ko mismo? Hindi po, President Gu. Nagkakamali po kayo. Ako ay... Sekretaryang Liu,
Nahanap mo na ba kung sino? CO, ang taong nakita ko ay si Song Maymay. Hindi po totoo yan. Sekretaryang Liu. Nagkakamali kayo, hindi ako yun. Song Maymay, nagsisinungaling ka pa rin ba? Eksakto, nakakuha ako ng CCTV footage habang naglalagay ka ng gamot sa tiyan. Pagdating natin sa presinto, siguradong malalaman kung sino ang may kasalanan. Paninira yan. Alam ko namang hindi ka aamin, kaya gumawa ako ng maraming kopya. Pagdating sa presinto, doon ka na magpaliwanag sa mga pulis. Sekretaryang Liu? Sabihan mo ang HR? Naasikasuhin ang pag-alis sa trabaho ng Miss Song na ito. Walang puwang sa kumpanyang ito para sa taong may masamang hangarin. Ipapa-blacklist ko siya sa buong industriya. Sige po, CEO. Tapos na ako? Katapusan ko na. President Gu, sorry, patawad po. Ang taong minsang naging taksil ay hinding-hindi na muling pagkakatiwalaan. Sekretaryang Liu, ilabas na yan. Opo, President Gu? President Gu, pakiusap. Gu, Maymay. Maymay, sabi mo dati, paiiyakin mo ako habang paalis ng kumpanya, di ba? Bakit ikaw yata ang naunang umiyak? President Gu, nagsisisi na po ako. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Paalam. Maganda ang pagkakaayos mo sa problema ng kumpanya. Talaga po? May pabuya ba ako para doon? Anong pabuya ang gusto mo? Kahit konting komisyon lang po. Sige. Kapag lumabas na ang total ng sales, bibigyan kita ng 5%. Ang galante ni President Gu. Paano naman ang gagawin nyo? Kay Direktor Shue? Kawawa naman siya, nadamay lang siya sa gulo. Samahan mo akong pumunta sa ospital? Para mapag-usapan na rin natin ang tungkol sa mga bayarin sa pinsala. Sasama ako sa inyo? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi po, gustong gusto ko po. President Gu, may kailangan pa po ba kayo? Kung wala na po ay babalik na ako sa trabaho. Sige. Pumunta ka na. Song Chan. Ilang ugali pa ba ang itinatago mo? Lalo ka atang nagiging interesante. Xiao-chan, anong sitwasyon niyo na ngayon? Ganap na itong maayos. Natanggal na si Song Maymay sa trabaho, kaya hinding-hindi na niya magagawang maghari-harian sa kumpanya. Kung ganoon, maingat at marunong pa palang mag-isip ang asawa mo. Dahil okay na ang lahat, hindi na muna kita aabalahin. Kailangan ko na kasing magtrabaho. Sige. Sisi, ano na naman ang meron dito? Tungkol pala ito sa president natin ng kolehiyo. Song Chan, sa Petsa 28, sa room 305 ng Hilton Hotel, mayroon tayong reunion. Huwag mong kalimutang magsuot ng JK Student Council uniform at isama mo rin ang iyong asawa. 28? Hindi ba bukas na iyon? Tamang-tama, may libreng oras ako. Pero hindi ko lang alam kung papayag ba si Guming yan na sumama. Hayaan mo na nga. Tatanungin ko na lang siya pag-uwi ko. Sige, President, darating ako ng on time bukas. Lintik naman. May, pumayag na si Song Chan na pumunta sa school reunion. Mabuti? Dahil sa kanya, nawalan ako ng trabahong malaki ang sahod, kaya sisiguraduhin kong mapapahiya siya sa lahat. Darling, wag na muna natin siyang pag-usapan. Sa oras na ito, sa akin ka muna. Para naman kay Song Chan, marami pang pagkakataon para maturuan siya ng leksyon bukas. Pagdating ng oras, maghanda ka ng marami pang mga aktibidad na ikahihiya niya ng husto. Gusto kong hindi na siya makaharap sa ibang tao. Sige. Sisisiguraduhin kong iiyak siya habang papaalis. O ano? Ituloy na natin ito. Lola? Mingyan. Xiao-chan, nandyan na pala kayo? Lola po, magandang araw po, madam. Ay, Xiao Liu, narito ka rin pala? May kailangan lang pong asikasuhin sa trabaho ang presidente. Kailan ba kayo bumisita ng hindi dahil sa trabaho? Ako na matanda na, ay wala nang pasensyang makinig sa mga ganyan. Pumunta na kayo sa silid aklatan. Xiao-chan,
Halika rito at tulungan mo si Lola pumili. Punta muna kaming dalawa sa silid aklatan. Opo, sir. Lola, ano po itong ginagawa nyo? Hindi ba't bagong season na ngayon? Ito ang mga katalog ng mga damit at mga bagong labas na disenyo ng mga bag. Kadarating lang ng mga ito, pumili ka riyan. Kung may magugustuhan ka, ipapahatid ni Lola ang mga iyan dito sa bahay. Masyado naman po yatang bongga iyan. Hindi naman, ganyan naman na ang nakagawian dati pa. Pumili ka lang ng gusto mo. Kung wala kang magustuhan, bukas ay pasasamahan kita kay Mingyan para mamili. Sa mismong shop na kayo pumunta para pumili. Huwag na po, Lola. Sa tingin ko ay maganda na ang iilang pirasong ito. Hindi ko na po kailangang pumili pa ng iba. Naku, hindi sapat ang iilang piraso lang. Kung hindi mo talaga gusto ang mga nandito, bukas ay sa shop ka na mismo pumili. Uutusan ko si Mingyan na isama ka para mag-shopping. Huwag na po, Lola. Wala po akong oras na mag-shopping bukas. Magtatrabaho ka bukas? Hindi ba't Sabado naman na? Lola, iyong student council president namin noong kolehiyo ay may inorganisang reunion at nakapagsabi na po ako na pupunta ako. Reunion ng mga kaklase? Bihira lang kayong mga kabataan na magtipon-tipon. Kaya kailangan mong pumunta. Ano ang balak mong isuot bukas? Gusto mo bang isama kita ni Lola para magpaayos ng itsura? Pipili tayo ng high-end na damit at ipapahatid natin iyon sa butler. Pagdating ng oras, siguradong mamamangha silang lahat sa iyo. Lola, ang aming student council president ay nakipagkasundo na sa amin na lahat kami ay magsusuot ng JK school uniform. Sige, kung ganoon. Hi. Ang lola mo ay tila wala ng pakinabang ngayon. Ay naku Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ang mga kaklase ko noong kolehiyo ay maraming taon ko nang hindi nakikita. Gusto ko silang bigyan ng regalo. Kaya kailangan ko pa ring hingin ang payo nyo. Sige, ako na ang bahala rito. Ang lola mo ay siguradong maayos na lulutasin ito. Tingnan mo, 300,000 dolyar lang ito. Napakamura lang. Tamang-tama itong pangregalo. Pati na rin itong relo. Lola, mga simpleng tao lang ang mga kaklase ko. Hindi ako pwedeng magbigay ng ganito kamahal na regalo. Ganoon ba? Kung itong bandana kaya, siguradong magugustuhan ito ng mga babae. Maganda po ang bandanang ito. Salamat po Lola. Sige, heto na ang mga iyon. Sapat na ba ang mga ito? Sapat na po, sapat na. Lola, Apo ko na ang turing ko sa iyo. Nararapat lang na tulungan kita. Sa weekend, gusto mo bang si Mingyan ay samahan ka? Kung kailangan mo, dapat mo nang sabihin sa kanya ng maaga. Kung hindi ay baka mawala na naman siya sa sobrang busy. sige po Lola. Mamaya ay kakausapin ko si Mingyan. Gabi na po Lola. Magpahinga na po kayo ng maaga. Sige, Sekretaryang Liu, ayusin mo ang aking schedule. Bibisita ako sa ibang probinsya sa loob ng 2 araw. Si Gumingyan para sa susunod na 3 araw ay kailangang umalis para sa trabaho, tiyak na may kinakaharap siyang mahirap na sitwasyon. Sa pagkakataong ito, kung tatanungin ko pa siya tungkol sa reunion, ay mukhang hindi magandang ideya. Tandaan, kontraktual lang ang kasal namin, kaya mas mabuti nang huwag siyang masyadong abalahin. Kahit pa sa susunod na araw, hayaan ko na lang silang pag-usapan ako. Pasok! Bakit ka nandito? Wala lang po, pinapunta lang po ako dito ni Lola para tignan kayo. Sabi po niya ay mula nang bumalik kayo, ay naging sobrang busy na kayo hanggang ngayon. Uminom po muna kayo ng tubig. Sige, salamat. Walang anuman. Gabi na rin po, magpahinga na po kayo ng maaga. D. naku, ang ganda mo talaga. Bagay na bagay sa'yo ang kahit anong suotin mo, si Xiao Chan. Sa suot mong uniforme na ito, talaga namang mukha kang estudyanteng 17 o 18 taong gulang. Puno ka ng sigla. Lola, sobra po kayong magbiro. Nahihiya po ako sa mga papuri niyo. Nagsasabi lang ng totoo ang lola mo. Magtiwala ka sa panlasa ko. Sayang nga lang at si Mingyan ngayon ay hindi makakasama sa iyo. Os lang po yun, Lola. Mahalaga po ang trabaho ni Mingyan. Isa siyang boss at nakasalalay sa kaniya ang kabuhayan ng ilang libong mga tao. Ikaw talaga, lagi mo na lang siyang ipinagtatanggol. Siya nga pala, kinausap ko na si Sekretaryang Liu. Ngayong araw na ito, ihahatid kanya gamit ang sasakyan. Nandoon na rin sa sasakyan niya ang mga regalo. Salamat po, Lola. Mauuna na po ako. Sige, magsaya ka roon. Opo, naiintindihan ko po. Songchan, nandoon ka na ba? Papunta na po ako. Sekretaryang Liu, bakit tayo biglang tumigil?
Young mistress, pasensya na po talaga. Ang sasakyan po ay biglang tumigil at nasiraan. Gagawan ko agad ng paraan para may tao at panibagong sasakyang ipapadala rito. Hindi pwede, Sekretaryang Liu. Mahuhuli na ako sa takdang oras. Ano na po? Young mistress, hindi naman yata tama ito, di ba? Sekretaryang Liu, alam ko ang ibig mong sabihin. Pero ang oras ko talagang hindi naaabot. Mauna na ako. Bye-bye. Young mistress, Sekretaryang Liu, umuwi ka na rin ng maaga. Sabihin mo kay Lola na ako na ang bahalang umuwi mamayang gabi. Napakatalino ko talaga. Nagbisikleta lang ako, pero hindi ako nahuli. Talagang nagbilin si President Joe sa amin na asikasuhin ng mabuti ang Miss Song na ito. Dapat kang maging alerto. Napakaginoo talaga ni President Joe kahit sobrang laki na ng kumpanya niya. Sa mga kaklase niya, ay napakalapit pa rin niya. Sana talaga naging kaklase ko rin si President Joe. President Joe Miss Song, nag-ayos pa pala ang president ng taong susundo sa akin. Maalalahanin pa rin siya gaya ng dati. Kamusta po kayo? Ako po ang tinutukoy ninyong Miss Song. Nagpapatawa ka ba, Ale? Ganyan ang suot mo rito. Umalis ka na, bago pa ako mawala ng pasensya. Hindi ka man lang ba nagtanong bago pumunta na ang mga inimbitang kaklase ni President Zhou ngayon ay mga tinitingalang tao tapos ganyan ang itsura mo, akala mo ba ay bulag kami? Talaga namang hindi ba't Joe Yang ang pangalan ng President Junyo? Tingnan nyo, ito ang mensahe ng imbitasyon na ipinadala niya. Ito ang pangalan ko, at ito ang address ng VIP room. Tama na yan? Para lang makapanloko, kompleto pa ang dala mo. Alis na, bago pa kita masaktan. Huwag mong isiping makakalusot ka. Hindi ka namin bibigyan ng pagkakataon. Bakit hindi nyo ako payagang tumawag? Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Ate, hayaan mo na muna siya. May kasamang babae si President Zhou. Tingin ko siya si Miss Song, halika na, sinalubong natin sila. Magandang araw po, President Zhou. Kaya pala sinasabi nilang si Miss Song ay ikaw pala. Bakit ka sumisigaw? Ang pangalang Miss Song, may karapatan ka bang tawagin siya niyan? Ang ingay-ingay mo. Hindi ba pumunta ka rito para sa reunion ng mga kaklase mo? Bakit nakatayo ka lang sa labas ng hotel at hindi ka pumasok? Song-chan, ngayong araw na ito, ihiyain kita sa harap ng maraming tao para makaganti ako sa nangyari kahapon. Kaklase ba ito ni President Zhou? Bakit ganyan ang suot niya? Haha? Song-chan, pagkatapos ba ng trabaho mo, pupunta ka pa sa part-time job mo? Kuya Zhao, hindi mo man lang ako sinabihan ng maaga para man lang nakapaghanda ako ng mga luma at hindi na ginagamit na damit o kahit ano paman para may maibigay tayong tulong sa ating mahal na Song. Song Maymay. Napakasama ng ugali mo, pati na rin ang pananalita mo. Kasi sante mo lang kahapon, tapos ngayon ay nandito ka na para maghiganti. Totoo ngang ang mga taong tulad mo ay mahilig manggulo bawat minuto. Song-chan, manahimik ka! Talaga namang kahiya-hiya na ang buhay mo. Bawal na ba itong sabihin ngayon? Kung alam ko lang na masyado kang sensitibo, hindi ko na sana hinayaan si Kuya Zhao na iimbita ka. Nagdala ka lang ng kamalasan. Tama na yan, Maymay. Tumigil na tayo sa pagsasalita. Isa pa, hindi ko naman alam na si Song-chan ay magiging ganyan kahirap. Song-chan, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Pangit ang suot mo. Bagsak na ang buhay mo. Hindi mo ba nararamdaman na tuwing kasama mo kami, ay ibinababa mo lang ang aming antas? President Zhao, ganun din ba ang iniisip mo? Ganun ba? Si Maymay ay hindi naman sinasadya. Total naman ay magkaklase tayo nung kolehiyo. Naghihintay na ang lahat. Pumunta na tayo sa pribadong silid. Song-chan, tara na. Hump. Pagdating sa loob, may mas malaking sorpresa pa ang naghihintay sa iyo. Hangal. Kamusta, mga kaklase? Itong si Song-chan, baliw talaga. Talagang sinuot niya ang JK Student Council uniform dito. Sinabi ko lang naman yun. Biro lang yun sa akin. Hindi ko akala na maniniwala ka talaga. Song-chan, magkaklase naman tayo. Hindi ka naman magagalit dahil lang sa maliit na bagay, di ba? Hindi naman. Hindi ako magagalit sa mga taong hindi naman mahalaga. Hindi mahalaga? Kung talagang hindi mahalaga, hindi ka pupunta rito ngayon? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Kung natatakot kang mapahiya, sabihin mo na lang sa amin,
Hindi ka naman namin itataboy. Ang gagawin lang namin ay pagtatawanan ka lang namin. Di ba guys? Siyempre naman, gustong-gusto ko kayang makakita ng mga katawa-tawa. Ay, oo nga pala, Songchan. Balita ko ay isa ka pa ring intern ngayon, di ba? 3,500 dolyar ang sweldo mo. Hindi ka ba nagpa-part-time bilang basurero pagkatapos ng trabaho? Sayang, kailangang tanggapin ng tadhana. Ang ilang tao, kahit gaano pa katalino, ano namang mapapala. Hindi tulad ni Song Maymay. Pinanganak na siyang isang prinsesa at mayaman na anak. Hey, Ano naman ngayon? Binigyan ka ba niya ng pera? Sa sobrang pagpuri niyo sa kanya, yayaman ba kayo? Nakapagtataka, talaga bang gusto niyo ang maging tagasunod lang? O talagang gusto niyo lang na laging nasa ilalim ng iba? Ikaw, Pasensya na sa inyong lahat. Huli na kami. kamusta, mga kaklase? Ang tagal nating hindi nagkita. Anong pinag-uusapan nyo? Parang napakasaya nyo. Miss Song, pumagit na ka naman po para sa amin. Tinitignan ko lang naman po na purihin ka ng kaunti kanina, pero ang Song Chan na ito ay patuloy na naninira sa ating lahat. Hindi po namin ito matanggap, kaya kailangan naming makipag-usap sa kanya ng maayos. tama. Miss Song, ayos lang kung kami ang sabihan niya. Pero anak ka ng pamilya, Song. Binabastos ka niya ng ganito. Huwag mo po siyang hahayaang makalusot. Wala ka talagang modo. Song Chan, bakit palagi mong nakakalimutan ang antas mo sa buhay at nagsasalita ng walang pakundangan? Akala mo ba nasa school ka pa rin? Kung ngayon ay hihingi ka ng tawad sa amin, mapapahintulutan ka pa naming mag-enjoy dito ng kaunti. Dahil baka, habang buhay mo, ay hindi mo kayang bayaran ng pagkain na nagkakahalaga ng 3,000 dolyar bawat tao. Song Chan, pinapayuhan kita na umakto ng maayos, huwag kang masyadong inosente. Kung hindi lang dahil sa matutulungan mo ang mahal kong si Maymay na ilabas ang kanyang galit, sa tingin mo ba bakit kita inimbitahan sa araw na ito? Akala ko nung 3 taon na hindi tayo nagkita, maaalala niyo ang ating pinagsamahan bilang magkakaklase. Hindi ko akalain na pinapunta niyo ako rito para lang hiyain ako. Kung ganito lang din, ayoko nang sumali sa pagtitipon na ito. Sandali! Sino ang nagsabi na pwede ka nang umalis? Ano pang gusto niyo? Gusto ko na manatili ka hanggang matapos ang party. Song Chan, nakikita ko na mukhang mahirap ang buhay mo ngayon. Magkano ba ang gusto mo? Basta, mapasaya mo ako. Ang kabayaran lang ay kailangan mong manatili rito. Zhou Yang, ito na ang huling beses na tatawagin kitang president. Anong tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba kailangan ko ang pera mo? Eh ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang at susubukan kong ibigay ito sa'yo. Tulad ng damit, sapatos, bag. Huwag kang mag-alala. Buwan-buwan ay, nakasanayan ko na ang magbigay ng donasyong mga damit, kaya sigurado ako na pwede kitang bahaginan ng kaunti. Song Chan, bihira lang ang magsalita ng ganyan si Song Maymay. Huwag mo nang palampasin. Tama. Magandang pagkakataon na ito para bumuti naman ang kalidad ng buhay mo. Sinasabi ko sa'yo, tiisin mo lang ang araw na ito. Sa loob ng kahit 1 taon, ay magiging marangya ang buhay mo. Ang laking pakinabang. Anong karapatan niyo para sabihin iyan sa akin? Kung gusto niyong maging mga sunod-sunuran, gawin niyo para sa sarili niyo, pero huwag niyo akong idamay. Mukhang kulang pa ang hinihingi niya. Ano ito? Wow, ang ganda naman ng mga alahas na to. Talagang galing sa mayamang pamilya. Isa siyang tunay na milyonarya. Song Maymay, anong ibig mong sabihin? Lagi kong iniisip na sa mundong ito, walang ganoong bagay na hindi nababali ang prinsipyo. Ang sinasabing katapatan ay isa lamang paraan ng pagtatraidor na hindi sapat ang kapalit. Tingnan mo ang sinasabi mo kanina, parang talagang seryosong-seryoso ka na akala mo ay napakalinis mong tao, pero gusto ko lang talagang makita kung ang dati naming junior ay kaya bang masilaw sa pera at tuluyang malubog sa tukso. Ang galing talaga ng paraan ng baby Maymay ko. Sa mga sinabi niya, gusto ko na ring makita. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako nagkukulang sa pera at hindi ko kailangan ng inyong mga mamahaling alahas. Kunin niyo na to at kayo na lang ang tumingin. Song Chan, mukhang nawawala ka na sa katinuan. Sinasabi mo pang hindi ka nagkukulang sa pera? Kahit pa masasahe sa taxi hindi ka makagasta tapos nagpapanggap ka rito na kung sino ka. Tama. Hindi pa ako nakakita ng babaeng ganito kakapal ang muka. Alam ng lahat ang totoo. Huwag mo akong husgahan base sa alam mo lang. Madaling sabihin ang magagandang salita. Kung kaya mong magpakita ng ganyang karaming mga alahas, meron ka bang ganyang kamahal na mga alahas? Sinong nagsabing wala ako? Saan mo naman napulot itong mga basurang ito? Itong box na to ang dumi na, ang mga gamit sa loob nito, mabuti pa kaya ang kalidad nito? Medyo madumi lang ang basket ng bisikleta, kaya nadumihan ang regalo. Pero hindi ibig sabihing wala na itong halaga. Ang bilis mong gumawa ng palusot? Sino namang makakaalam kung totoo yan?
Baka nga basura lang yan na itinapon na ng ibang tao. Kung ako sa'yo, hindi ko mangangahas na tanggapin iyan. Ang kaibigang Songchan natin ay punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Tingnan niyo muna kaya ang mga gamit bago niyo siya husgahan. Ang mga ito ay dapat na mga regalo ko para sa inyo. Limitadong edisyon na relo na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Chomet Paris na bandana. Ang mga VIP lang na gumastos na ng higit 10 milyon ang may pagkakataong bumili nito. At mayroon pa. Hindi kaya galing lang to sa mga bangketa? Mga mumurahing peke lang yata ito. Malinaw naman ito. Mga tinda lang ito sa tabi-tabi. Kahit kami ay hindi gagamit niyan. Tama? Sa mga nakikita ko sa online sellers, 9 sa bawat 10 ay puro ganito ang litrato. Sa loob niyan, ini-edit niya lang yan. Kasama ang mga villa at mamahaling kotse, nagpapanggap na mayaman. Madami na akong nakitang ganyan. Oo nga, sa tingin ko ay nasanay ka na masyado sa pagbabulaan. Pati sarili mo naniwala na rin. Hindi kasalanang maging bulag ang mga mata nyo, pero huwag na huwag ninyong lilinlangin ang ibang tao. Gawin ninyong malinaw. Ang mga bagay na ito ay kailangang may resibo at dokumento, at dapat ay may kwalifikasyon bago nyo mabili. Sigurado ba kayong nakabili na kayo ng ganito? Wala man lang ba kayong kaalam-alam sa ganito? Ikaw na nakabisikleta lang makakabili ng mga mamahaling gamit? Sus! Nakakatawa ka naman. Songchan, nahihibang ka na ba? Kuya Zhao, may sira ba ang ulo niya? O baka, dapat na siyang dalhin sa mental hospital para ipasuri. Tumahimik ka. Nagawa mo akong saktan? Napakasama mo talaga. Balak mo pa akong ipakulong sa mental hospital. Walang hiya ka. Naglakas loob kang saktan. Ang babae ko sa harap ko mismo? Naghahanap ka ba ng gulo? Joyang, huwag mong isiping porke may pera ka, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Pagsisihan mo ito. Songchan, tinatakot mo ba ako? Hindi mo pa ba alam na kliyente na ako ngayon ng Gu Group? Kapag nakipagtulungan na ako sa Gu Group, mula ngayon ay magiging isang sikat na negosyante na ako, may kayamanan na mahigit 100 milyong dolyar, isang tanyag na entrepreneur na may maliwanag na kinabukasan. Tignan mo ang sarili mo. Sa ating dalawa, parang langit at lupa, napakalaki ng ating agwat. Ikaw pa ang may ganang manakot? Kuya Zhao, pagsabihan mo siyang mag-sorry sa akin. Naririnig mo ba? Humingi ka ng tawad. Sekretaryang Liu, bilisan mo at sunduin mo na ako. Sekretaryang Liu? Napakagaling mong gumamit ng pangalan ng iba. Bakit si Sekretaryang Liu ay hindi sasama kay President Gu at sa'yo sasama? Ngayon ay talagang tuturuan ko ng leksyon ang isang tulad mong sinungaling na mang-aagaw. Ibalik mo sa akin ang phone ko. Iyan ang mapapala mo sa paglaban sa akin. Bilis, lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Miss Song. Lahat kayong naririto ngayon, walang makakaligtas sa inyong lahat. Lumuhod ka na. Dali, lumuhod ka na. Tingin ko, dapat pa siyang painumin ng tubig galing sa banyo para magtanda. Kayo nang bahala sa kanya. Ako mismo ang kukuha ng tubig. At dadagdagan ko pa iyon. Hahaha. Mingyan, akala ko ay nasa business trip ka. Bakit ka nakabalik? Tungkol sa negosyo ng kumpanya, nagkaroon lang ng kaunting problema kaya nakansela ang biyahe ko. Nasaan si Songchan? Bakit mag-isa ka lang dito sa bahay? Lumabas si Xiao Chan. Tingnan mo, talagang hindi kayo nagtagpo. Mula nang ikasal kayo, wala kayong panahon ni Xiao Chan na magpalapit ng loob sa isa't isa. Kaya pala pumunta si Xiao Chan sa reunion nila nang hindi ka kasama. At alam ko po na ang party na iyon ay dapat may kasamang pamilya. Hindi naman niya sinabi sa akin. Sino pa ba ang gaya mo na araw-araw ay wala nang inatupag kundi trabaho ng trabaho? Sige na po, kasalanan ko na. Buti at alam mong mali ka. Young Master, hindi po ito maganda. Hinahamak si Young Mistress. Ano? Hinahamak si Xiao Chan? Sino ang gumawa nito? Sekretaryang Liu? Anong nangyari? Young Master, habang nagpapaayos ako ng kotse sa 4 na S-shop, nakatanggap ako ng tawag mula sa asawa nyo, pinapasundo po ako ni Young Mistress para iuwi siya. Bago pa ako makapagsalita, tinig ko sa telepono ang boses ng isang hindi kilalang babae na nagsasabing parurusahan niya si Young Mistress. Pagkatapos noon ay hindi na po maabot ang phone ni Young Mistress. Mingyan, pumunta ka agad sa Hilton Hotel. Tingnan mo kung anong nangyari kay Xiao Chan. Sekretaryang Liu? I-drive mo ako papunta sa hotel.
Tigil! Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay nasa kabilang probinsya ka? May biglang nangyari sa kumpanya, kaya kinansela ko na ang out of town ko. May sugat ang tuhod mo? Alalayan na kita. Salamat. Songchan, ito ba ang tinatawag mong Sekretaryang Liu? Sekretarya? Anong klaseng sekretarya? Yung nagtatrabaho kapag may kailangan? O baka naman, yung sekretaryang may ginagawang milagro sa amo? Songchan, noong nasa harap kita noon, nagpapanggap kang napakalinis mo. Akala ko kung gaano kakagalang-galang. Hindi ko akalaing patago ka palang naglalaro ng ganyan. Hindi siguro mura ang bayad sa lalaking ito, no? Lapastangan. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hamakin ang asawa ko? Mga wala kayong modo. Asawa mo? Talaga ba? Akala mo ba naglalaro ka lang dito ng roleplay? Isang hamak na lalaki lang. Ang lakas ng loob na bantaan ako. Tingnan mo muna kung sino ka lang. Babalaan kita. Ako ang taong hindi mo kayang kalabanin. Kung gusto mo akong pabagsakin, mas mabuting hintayin mo na lang ang susunod mong buhay para magtagumpay. Paano mo gustong parusahan sila? Gusto kong makita silang lahat na lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Hihingi ng tawad sa'yo? Sino ka ba sa akala mo? Sekretaryang Liu, turuan mo sila kung ano ang ibig sabihin ng disiplina. Bukod pa riyan, ang mga mapang-aping tulad nyo ay wala ng karapatang magpakita sa kabiserang ito. Masusunod po, CEO. Aasikasuhin ko na po agad ito. Ang ganitong klase ng tao ay nagyayabang lang sa harap ng babae, nagpapanggap na mahalagang tao, at nagmamarunong, pero ang totoo, isa ka lang nakakatawang uto-uto. Sa lungsod na ito, wala kang karapatang magsalita. Sa lahat ng taong naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan, ikaw ang nauna. Hangang-hanga ako sa lakas ng loob mo. Pero malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung sino ba talaga ang nasusunod sa lungsod na ito. Makinig kayo, pakinggan nyo ito. Ang tanga na ito. Nakuha pang magbanta at takutin tayo. Nagpapasikat? Pero hindi naman bagay sa kanya. Baka sa huli ay magmukha ka lang katatawanan. Sekretaryang Liu, bilisan mo. 3 minuto. Gusto ko silang lahat na mawalan ng lahat ng yaman. Sige po. Joe Dafu, ang anak mo ay kinalaban si President Gu, kaya wala na ang negosyo ng pamilya nyo. Kung gusto nyo pang maging maayos ang lahat, ngayon din, bilisan mo, imbestigahan mo para sa akin kung sino-sino ang mga taong nandyan sa reunion at palayasin silang lahat sa Imperial Capital. Kung hindi, ang pamilyang Zhou nyo ay mawawalan ng lugar sa Huaxia. Hayop ka. Naghahanap ka ba ng parusa? Kayo lang? Isang malaking biro. Ikaw lang? Alam nyo ba kung sino ang binabangga nyo ngayon? Siya lang naman ang pinakamayamang tao sa Imperial Capital. Ang CEO ng Gu Group na si Gumingyan. At ang kinalaban nyo ay ang asawa ng CEO ng Gu Group. Ano? Ano? Siya ang CEO ng Gu Group, si Gu Mingyan, at si Songchan ang Madam Gu. Nakabangga ko ang Madam Gu? Totoo ba ito? Imposible. Siguradong pakana lang ito ni Songchan at nagbayad lang siya ng aktor. Dahil imposibleng ang isang basurera ay makakasama sa CEO ng Gu Group. Niloloko niyo ba ako? Ipapaharap ko kayo sa tatay ko para matuto kayo. Tama. Hindi siguro yan ang totoong Madam Gu. Sa tingin nyo ba lolokohin ko kayo? Sapat ba ang halaga nyo para gawin ko yon? Mukhang kayong lahat ay ayaw tumigil hanggat hindi pa napaparusahan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumalaw ang Gu Group. May isa pang Song Meme na hindi pa napapatitino. President Song, dahil sa gulo ng anak mo sa aming Madam Gu, ubus na ang yaman ng pamilya nyo. Dapat mong tanungin ang magaling mong anak tungkol dito. Tay, inaapi ako rito. Bilisan mo, tulungan mo ako. Wala kang kuwentang anak. Bakit mo kinalaban ang CEO ng Gu Group? Wala na. Katapusan na ng pamilya natin. Lahat ay nawala na. Imposible. Tay, niloloko mo lang ako, di ba? Tatay ko. President Gu, ang ating kumpanya ay sinalakay ng napakalaking pondo, bagsak na ang ating negosyo. Ikaw ba talaga ang presidente ng Gu Group? Wala na. Sekretaryang Liu, napakabulag ko. Hindi ko po kayo nakilala agad. Hindi ko talaga alam na siya pala ang Madam Gu. Kaya pakiusap, alang-alang na rin sa amin ni Songchan dahil magkaklase kami noon, pakiusapan si President Gu na pagbigyan kami. Napakagago ko, nawala ako sa sarili ko. Umalis ka sa harap ko. President Gu, nagkamali ako. Pakiusap, maawa kayo sa pamilya namin. Dapat ay kay misis mo itanong, yan? Kay Songchan. Songchan, kailan pa siya naging Madam Gu?
Hindi mo na kailangang malaman. Ang dapat mo lang malaman ay tapos na ang inyong pamilya, Song. At ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa ang lahat dito. Yan ang tandaan mo. Pagbabayarin kita. Bubuhatin kita. Wag na, hindi naman talaga ako pilay at kaya ko namang maglakad. Nananood si Lola sa loob ng bahay? At kapag nakita kanyang ganyan na hindi kita tinutulungan, isipin mo na lang kung ano ang mangyayari sa akin mamaya. Kaya, para hindi na magkaproblema, makisama ka na lang. Sige na nga. President Gu, salamat sa araw na ito. Tawagin mo akong Mingyan. Ha? Sa loob ng bahay, tawagin mo akong Mingyan. Opo, Tandaan mo, sa susunod na may mang-api sa'yo, sabihin mo sa akin, asawa na kita ngayon, kaya dapat alam mong gamitin ang iyong karapatan. Ang mga taong nagpapalungkot sa iyo ay maaari nating paalisin sa paningin mo. pero hindi ba't ito ay kasunduan lang? Sabihin mo, legal ba ito? Legal po. May problema pa ba? Wala na po. Mabuti naman. Ayos lang na gamitin mo ang pangalan ko para manakot, kaya sa susunod, maging mas mautak ka. Hindi naman ako palaging maaaring nasa tabi mo para protektahan ka. Sige po. Maupo ka muna rito. Kukunin ko lang ang medical kit. Xiao-chan? Ito. Mingyan, anong nangyari sa tuhod ni Xiao-chan? Gawa mo ba ito? Lola, hindi po ito gawa ni Mingyan. Nagkakamali po kayo sa kanya. Ako po mismo ang nakasakit sa sarili ko. Mukha lang siyang malala, pero sa totoo lang, hindi ito masakit. Mingyan, ipaliwanag mo. Ano ba talaga ang nangyari? Ang mga kaklase niya ay hindi mabubuting tao. Sila ang nangguwari kay Xiao-chan. Ganoon pala. Naglakas loob silang apihin ang asawa ng apo ko? Talaga bang nawala na sila ng takot? Xiao-chan, ipaghihiganti kita. O siya Lola, naparusahan na po sila ni Mingyan. Totoo ba? Opo, pinagawa ko na iyon kay Sekretaryang Liu. Xiao-chan, patawad at nagdusa ka. Ang lola ay magluluto ng sabaw ngayon para lumakas ka uli. Ha? Lola, wag na po. Bawal tumanggi. Hello. CEO, naayos na po ang lahat. Sina Pamilya Song at Joe Group ay wala na sa serbisyo. Ang dalawang iyon kasama ang 3 pang kaklase ng misis ay pinalayas na sa kabisera. Mahusay ang ginawa mo. Pinaalis na ang mga taong iyon sa kabisera. Ang bilis naman. Sa totoo lang, hindi naman sila galing sa tanyag na pamilya, kaya ang pabagsakin sila ay napakadaling gawin, di ba? Gumaan ba ang loob mo? Sobrang gumaan po. Ikaw na ang pinakamabait. Ikaw na bata ka. Mabuti naman at naging mabilis ka. Mula noong kinasal kayong dalawa, hindi pa nagkaroon ng sapat na oras para ipakilala si Xiao-chan sa lahat? Para malaman ng ibang tao na siya ang iyong asawa? Sa ganoong paraan, sino pa ang mga ngahas na apihin siya? Ayos lang po ako, Lola. Bakit mo naman sinasabing ayos lang? Halika rito. Mayroon si Lola na espesyal na regalong ibibigay sa iyo. Ang bagay na ito ay nakuha ni Lola sa isang subasta sa halagang $1 bilyong, ang Deep Sea Sapphire na kuwintas. Isuot mo ito sa inyong kasal. Kuwintas na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Ganito ba talaga kung magregalo ng pangkasal ang mga mayayaman? Talagang napakasimple lang para sa kanila? Xiao-chan. 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 Opo, Lola. Anong nangyayari? Ha? Wala po. Sumakit lang po saglit ang binti ko. Mingyan, bilisan mo na. Dalhin mo na si Xiao-chan sa inyong kwarto. Opo, Lola. President Gu, ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Xiao-chan. Dapat mong alagaan siyang mabuti? Dahil kung hindi, pagbabayarin kita. Sige. Habang buhay kong aalagaan si Xiao-chan, at hindi iyon magbabago kailanman. Kapag sinubukan ni Mingyan na tratuhin ng hindi tama si Xiao-chan, ako mismo ang magpaparusa sa kaniya. Xiao-chan,
Dapat maging maayos ang inyong pagsasama. Kailangang maging masaya ka.